Ang speech ni Presidente napakaganda pakinggan. Pero walang substance. Because wala siyang binabanggit eh. Number one, how do you spend 113 billion? Number two, kung talagang maghahabol ka, matagal nang identified kung sino yung mga importer, exporter, yung may control, no, ng bigasan sa bansa. Alam nila, kilala niya. May picture taking pa nga, kasama silang mag-asawa. So kung talagang didoso siya na ipakita sa taong bayan that this time Mr. Marcos is sincere and anong tawag nito, serious, sampulan nila. Oh, madali naman sumampol yan, alam nila. Oh, may in-appoint pa nga silang mga special envoy na mga importer ng bigas, smuggler ng bigas. Oh, ang problema kasi, pag-speech sa SONA, napakagandang pakinggan. Especially so that Mr. Marcos is a very good speech reader. Unfortunately, walang malinaw eh. Ang tanong palagi is every after sentence is, paano? O kaya, anong nangyari? Dito po sa 20 pesos na bigas, no? Natugunan, meron daw at sabi niya palalawakin. Meron daw ilalaan na 113 bilyong piso. Kontento na po ba kayo rito or mas nais ng ating mga kababayan na yung usual na pagpunta nila ng palengke kahit sa tindahan makakakita siya ng 20 pesos na bigas at hindi lang yung sasadyain mo na pupunta ka sa mga Kadiwa Center. Though, sa pangako po ni Marcos Jr., 113 billion pesos, maraming mga Kadiwa Centers, mas magiging malawak na, Luzon, Visayas at Mindanao, katuwang nila itong lokal na pamahalaan kasabay ng pagtitiyak na walang mananamantala dahil hahabulin niya ang lahat ng mananamantala dahil ituturing niya itong economic sabotage, Manong Jay. Okay, linawin natin ha. Kung totoong merong 20 pesos, ito yung programa Admar ng 20 pesos. Meron diyang bahagi ng pondo kasi ang actual na presyo ng bigas is anywhere between 42 to 52 pesos. Yun ang actual na presyo ng bigas. Paano nila na ibababayan sa 20 pesos? May subsidy ang NFA. Hindi ko na matandaan kung magkano, kung 13 pesos ba, ano. May subsidy manggagaling sa local government. Okay? May subsidy galing sa gobyerno. In other words, yung 113 billion, pera din ng taong bayan yan, babayaran yung gobyerno kung sino man yung binila nila ng bigas para maibenta nila ng 20 pesos. Naglulukuhan tayo. Kasi hindi talaga 20 pesos ang presyo. Ang actual na presyo is 42 to 52 pesos ang kilo. Kaya lang sinagot ng gobyerno yung 22 pesos or 32 pesos as the case may be from the ibabayad sa source ng bigas para lang makapagbenta sila, para lang mapatupad nila yung kanilang pinangako na hindi naman pangkalahatan. Because believe me, if they say now that they are going to put up 1,500 Kadiwa centers all over the country, maniniwala ako na talagang magbebenta sila ng 20 pesos. But the reality is, they only have, ipalagay mo na, 85 centers. Ibig mo sabihin, yung nasa kilometer 92, pupunta sa kilometer 0 just to buy 20 pesos na bigas. Wala. No, so, linawin ng Pangulo, yung 113 billion or 130 billion na yan, ano ba yan? Kasi kung yung perang yan, Admar, ibinigay in the form of subsidy sa pataba, sa punla, no? Sa binhi, at doon sa
giik at pagpapagiling ng palay, at pagkatapos mabibili ng iba-buyback ng gobyerno yung palay at a certain price para makapagbenta sila ng 20 pesos, then that is the correct approach. But if this is going to be a direct subsidy to buy rice, well-milled rice, from sources that we do not know, of course, everybody knows kung saan nanggagaling yan, ng mga kliyente rin ni First Lady Marcos, no? Yung karamihan sa mga smuggler at saka sa mga importers ng bigas. Pero sabi ko nga, kung talagang tunay na ang pagtulong ng presidente ng administrasyong Marcos sa mga magsasaka at sa taong bayan, then yung perang ilalaan dyan, ilaan sa pag-support sa magsasaka, sa magtatanim ng palay, para nang sa ganoon makapagbenta tayo ng murang bigas sa mamamayan. Admar. Opo, at doon sa nabanggit niya na babala sa mga nananamantala, hindi pa ba sa tingin niyo po malinaw na merong nananamantala nito? Kasi matagal na nating naririnig ito sa mga agri-groups, no? Na nung panahon na ibinaba yung taripa dahil nagkakaroon ng pagmahal sa presyo nito sa pandaigdigang merkado, pwede pa yon. Pero ang kanilang pinagtataka, dahil bumaba na yung presyo sa mga lugar kung saan tayo nag-aangkat po ng bigas, pero tuloy pa rin na mababa yung naging taripa and mataas yung presyo ng bigas bago pa man in-implement yung 20 pesos na bigas. Pero wala tayong narinig na meron na bang mga nasampahan, inimbestigahan, wala din tayong hearing na mga pagdinig na dyan po sa Kamara ba, or talagang merong solido na naging konklusyon at merong napanagot doon. Kasi malinaw naman ata doon na mura na sa pandaigdigang merkado ang bigas, mababa pa rin yung taripa, pero pagdating dito sa mga palengke, bago pa man na-implement, bago pa man nila na ipababa, napakataas na ng presyo ng bigas, Manong Jay. Kasi ang katotohanan yan, sabi ko nga, ang pinakamurang bigas is 42. No? Whether it is smuggled, imported, or locally produced. No? So, how could you sell 20 unless you subsidize ka? Which was their plan before the election, if you remember, Admar, no? Ang tindi pa noon, kasi kung halimbawa ikaw ay taga Davao del Sur, yung gobyerno ng Davao del Sur, magsasubsidize din. Tutulong sa subsidy para makapagbenta ng 20 pesos. So, ang speech ni Presidente napakaganda pakinggan. Pero walang substance. Because wala siyang binabanggit eh. Number one, how do you spend 113 billion? Number two, kung talagang maghahabol ka, matagal nang identified kung sino yung mga importer, exporter, yung may control, no, ng bigasan sa bansa. Alam nila, kilala niya. May picture taking pa nga, kasama silang mag-asawa. So kung talagang didoso siya na ipakita sa taong bayan that this time Mr. Marcos is sincere and anong tawag nito, serious, sampulan nila. Oh, madali naman sumampol yan, alam nila. Oh, may in-appoint pa nga silang mga special envoy na mga importer ng bigas, smuggler ng bigas. Oh, ang problema kasi, pag-speech sa SONA, napakagandang pakinggan. Especially so that Mr. Marcos is a very good speech reader. Unfortunately, walang malinaw eh. Ang tanong palagi is every after sentence is paano? O kaya anong nangyari? No? Kaya nga ito, sabi ko nga, binibigyan ko na ng solusyon eh. Ako, if I may suggest, no, an unsolicited suggestion, is gamitin nila yung perang yan. Number one, you collapse all the other bureaus, no, of the Department of Agriculture. Ang dami yan, mahigit 18 yung bureaus and other corporations under the DA. Pagkatapos yung pondong yan, gamitin mo, itulong mo sa magsasaka. Ha?
sigurado ka, masusolve yung problema mo. Unless you do that, at mapakita mo na talagang seryoso kang manghuli, you ask your wife, yung mga kliyente niya, yan ang hiyablan ninyo, abay, matutuwa, papalakpakan taong bayan, Admar. Opo. Meron pong dalawang topiko na inamin ng Pangulo na merong kakulangan, no? Sa kabila ng magandang mga datos o numero na hawak-hawak nila. Unahin ko lang itong dito sa magandang takbo ng ekonomiya. Sabi nga niya na napakaganda ng takbo ng ekonomiya kung pagbabatayan niya yung figures na hawak-hawak nila. Pero nagiging ano pa rin ito, no? Nagiging walang silbi pa rin dahil hindi ramdam ito ng ating mga kababayan sa baba, no? Pangalawang it doesn't trickle down, sabi nga sa economics. Oo, sabi nga niya dito, yung maganda yung datos pero hindi nagre-reflect sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Yung pangalawa namang na issue is yung patungkol sa kriminalidad. No? Sinasabi, mababa na yung datos nila na nakukuha sa kriminalidad na nangyayari, pero ganun pa rin. No? Ito yung dalawang punto na meron siyang pag-amin na merong problema. No? Anong masasabi mo dito na merong pag-amin sa na may problema? Kumbaga, yung mga sinasabi ng taong bayan, binibigkas nila, pinopost nila sa social media, pero kalaunan medyo dina-downplay ng Malacanang, yung mga press briefer na ay hindi yan hindi fake news yan, bunga ng fake news. Pero ito, presidente na mismo ang nagsalita, Manong Jay. Sabi ko nga, ang ganda ng speech ng presidente, no? Magaling, maganda pagkakasulat, no? Ang problema nga, yung totohanan ba? Like for example, ang sinabi niya, bilyon-bilyon ang droga na kanilang nasabat. Naglakad yung droga, sumakay ng vapor, hinihulog yung sarili sa dagat, natagpuan ng mga magsasaka. Tapos sabi nila, droga, bilyon. Nung sinunog nila, dahil para hindi na daw kumalat, which is tama, no? Pero nung in-examine, no, yung post-mortem examination noong sinunog na droga, walang bahid ng droga. So, paano ka maniniwala, taong bayan, no? Paano paniniwalaan ang sinasabi ng presidente? Ako gusto kong paniwalaan eh. Because, alam naman natin, yan droga, masama yan. But when you start saying na you have achieved this much, no? You have accosted this much. You have, anong tawag nito? Confiscated this much. Pagkatapos, sasabihin mo bilyon-bilyon, pag chinyek ng mismo mga scientists, ng mga mismo eksperto, hindi naman pala droga yung sinunog. What happens? No, ngayon, pagdating dyan sa crime, alam mo, hindi kailangan Sabi ko nga, madali yan. Madali namang masolusyonan yan. Tanggapin nyo na may problema. Kasi hindi nyo tinatanggap eh. Sasabihin nyo, fake news. Pag sinabi ng mga vloggers, fake news. Opo. Wala kayong masusolve. Wala kayong masusolve na problema. Ngayon, okay yan, no? Sa kahapon, nag-speech ang presidente, hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. What about tomorrow? Pag may namatay dyan, sasabihin na naman ni Claire Castro, hindi, fake news yan, hindi ko naman nakita personal yan eh. Wala yung pagkaganyan ng mga attitude ng nasa gobyerno. Walang kapag-apag-asa itong gobyernong ito. Kailangan ipakita nila. Mag-example sila. I don't want to pass judgment, no? Kasi meron pa namang may pagkakataon pa, no? Pakita nila, pag nakita yan ng taong bayan, mismong taong bayan ang hahanga at papalakpak. Opo, Sir Jay, napakarami pa namang good news doon sa mga nabakit. Teka, may good news, Yes, na Sir Jay. pala, no? Gusto ko lang i-acknowledge din ng presidente because
he acknowledged the efforts of our Filipino athletes, no? Opo. Na naging kampiyon, nag-gold medal. Although wala siyang binabanggit, hindi niya binanggit si Heidelin Diaz, hindi niya nabanggit po, Sir Jay. Nabanggit po lahat. Nabanggit niya. Oo, Sige. Nabanggit din sa Pacquiao. Marami yung binanggit po niya ng mga Filipino athlete po. Pero ang special citation niya, doon ako humanga. Sino po? Yung bagong kampiyon, no? Si Bago. General Nicolas Torre III, no? Yung mga binanggit kasi niya na talagang totoong nag-gold medal, nag-kampiyon, may mga nakalaban yon. Ang dami, like halimbawa, si Alexander Yala, no? Talagang ang pinataob niya 4 na World Grand Slam champion, no? 'Di ba? Si EJ Obiena, ganon din. Marami, lahat sila. Si Marvin Jerusalem, yung boxing, ang daming dinaanan niyan bago siya naging world champion, no? So itong mga si Jamie Lim, no? Anak ni Samboy Lim, naging world champion sa karate. Maraming nakalaban, no? Magkapilay-pilay, lalo na si Maggie Ochoa ng jiu-jitsu. May mga nakalaban, pero si Torre, ibang klase, nagkampiyon, walang kalaban. O di ba? Congratulations. Congratulations talaga. Opo. Ayan po. At kabilang din po sa mga good news, yung mga, alam mo na, zero billing, libre na ba? Sa mga ospital. Opo, zero billing po sa ospital. Libre na po, sabi ng Presidente, sa lahat po ng mga DOH na mga accredited hospitals po, Sir Jay. Okay. Mabuti binanggit mo yan. Baka hindi alam ng Presidente, mahigit 21 billion ang utang ng DOH sa mga private hospitals. Kaya ayaw na nila tumanggap ng guaranteed letter. Ito, para kwentas klaras, ha? Ganda pakinggan eh. Kasi yung zero billing, meron talagang mga private hospitals na tawag dito, pinagkalooban ng karapatan ng PhilHealth. No, pag PhilHealth members ka, tapos may mga ganitong sakit lang, zero billing yan, no? Pero yung PhilHealth yung DOH accredited, walang ospital sa Pilipinas na hindi accredited ng DOH. Hindi ka pwede magtayo ng ospital kung wala kang accreditation ng DOH. Ano ba namang sino ba namang speechwriter gumawa niyan? No? Only for anong tawag na DOH accredited. But that is not true. It can never be true because right now, yung Private Hospital Association of the Philippines are already complaining because hanggang ngayon, 3 taon na hindi pa sila nababayaran. Kaya nga, ngayon, pagka nagpunta ka na hospital ka, private, kukuha ka ng guaranteed letters DOH, wala na. Sasabihin sa'yo, doon ka na lang sa National Hospital, Provincial Hospital. Hindi namin tinatanggap kasi lugi nga naman. No? So, yan ang katotohanan. Siguro, magandang ipaalam sa Presidente na baka hindi alam kasi ng Presidente. No? Kasi alam mo, pag Presidente, marami ng cordon sanitar. Yung mga nag-checkpoint, sir, okay tayo rito, maganda rito, sir. Yung pala, bulok ka na pala roon, no? So, siguro dapat, kung nagmumonitor ang Presidente, ito pinaparating natin sa kanya na yan ang malaking problema ngayong kinakaharap ng mamamayan sapagkat ang anong pangalan nito? Anong tawag niyan? Meron siyang binanggit na maganda. Ano yon? Pero pangit. Maganda pero pangit. Kasi sabi niya, yung mga senior citizen at PWD, magkakaroon na ng malaking discount sa MRT, LRT, di ba? 50% yata, pati estudyante. Sinabi niya 50%. 50%, yes po. Mr. President, paano aakyat sa stasyon ng MRT at saka LRT yung PWD? Wala kang elevator, wala kang escalator. Parang 3 palapag yung aakyatin mo. By the time nakaakyat ng 3rd floor yan, 2nd floor, baka patay na, hinimatay na yung PWD at saka senior citizen. Maganda yung gusto ng Presidente, kaya lang, sa implementation, bumalabs. Malabo. Dahil ako senior, mag-70 na ako eh. Paano ako aakyat doon sa North Station ng MRT?
walang escalator, walang elevator. Opo, opo. Oh. Oo. Bukod dyan sa diskwento, 50% discount, Sir Jay, ha, na sinabi po ng Pangulo para sa mga PWD, senior citizens at mga estudyante, dyan po sa LRT at MRT. Yung ano din, 1+3, Pamilya Pass. Oh. Kabilang po yan sa mga ibinida po ng Pangulo. Parang ano to para magkaroon po ng discount naman po yung mga sumasakay sa LRT at MRT. Maganda rin pakinggan. Maganda rin pakinggan. Paano implementing rules and regulations yan? How do you check? Kinakailangan ba may ID yung anak ko, na anak ko siya? Yun lang. Sila maganda pakinggan eh. Yung sinasabi ko, ang ganda-ganda pakinggan ng speech ng presidente. Pero tingnan natin, doable ba yan? Parang ang labo. Tapos hinga ka. Do valid ID. Opo. Sir Jay, isa pa sa mga... Ito ay gobyerno eh. Meron ka ng national ID. Hinga ka pa ng do valid ID. Marami po yan sa mga kababayan natin. Marami po mga nabanggit ang Pangulo na mga good news. Ayan, sinasabi natin good news yan para po sa mga kababayan natin. At isa po sa mga tumatak din, kung maalala po ninyo na nabanggit po ng Pangulo, yung tungkol po sa issue ng tubig. Di ba? Nakatanggap po siya ng mga reklamo. Hindi man lang daw maabot sa tubig sa kanilang mga gripo. Pero ang timing po ng video na nakatutok po doon kay Senator Villar. Opo. Okay. Alam mo si Villar, private yan. Ang maraming problema actually, mga water district na gobyerno may-ari. Yung private, you can always sue them if you're not happy, no? Pero ang problema natin, kaya nga sinabi niya, maraming hindi nakakalam Ang pera ng luwa may 12 billion yan. Taon-taon. Ganun karaki ang pera ng Local Water Utilities Administration. Ngayon, maganda yung gusto ng presidente, sa totoo lang. Kung gagamitin niyang pondong yan, hindi magkakaroon ng problema yung water districts. Ang water district kasi ginagawang palabigasan na rin yan. In conjunction with local government, mga mayors and governors. No? Kasi tingnan mo ako nung isang linggo, nagpa-estimate ako ng deep well. Yung talagang pang-subdivision na deep well. Nasa anywhere from 480,000 to 500,000. Ano na yun? It can supply the entire barangay. Admar, Jade. Kung totoong gustong solusyonan ng gobyerno ang problema ng inuming tubig, alam mo, pinag-uusapan natin dyan, luwa lang yung 12 billion. May pondo pa yung National Waterworks Rehabilitation Administration. Ang dami. Tatlong ahensya yan ng gobyerno ang hindi nakakalam. Lahat siya may pondo. Kung gagamitin lang yan sa bawat barangay, magtayo lang ng sarili lang waterworks system. At kasi highly politicized na yung water districts It was ako sa totoo lang, that was in bad taste. Yung tinutukan ng camera si Villar. Because Villar is just one of the concessionaires. Private yan Hindi mo dapat tinihiya. Dapat pinapailan mo ng kaso yan kung talagang hindi nag-deliver ng services. Because number one, kaya hindi ako payag talaga. Noon pa man, nung pinaprivatize yung concession ng Metro Manila Waterworks System, I was against it. Because ang utilities, kuryente, tubig, dapat ang may hawak niya ang gobyerno. Railways. Kasi direktang apektado dyan ang taong bayan. Ngayon, kung talagang didoso ang presidente, kasi binanggit niya, yung luwa, tutulungan yung mga water districts para ma-improve. Alam nyo, ang tagal na ng luwa. Pero walang Ito, kaya tayo nagsasuggest na dito sa SMNI. Gamitin nyo yung pondong yan. Magtayo kayo ng mga efficient waterworks system in choice barangay muna. Mag-pioneering muna kayo. Kasi kami rito, barangay namin, Admar, no? Meron kaming barangay waterworks.
Ang ginastos pagpapatayo niya noon, several years ago, 100,000 lang. Hanggang ngayon, tumutulo sa bahay ng mga tao. Oo. So, yan, Kasi maayos namamanage At least ay nabanggit ng Pangulo na yan po yung kanilang aaksyonan, no? Maganda yung plano. Kaya lang, tinitingnan ko yung programa ng LUA, wala silang ganon. Sana meron na ngayon, after this sauna. Gagawin pa nila. Opo. Yun nga. Gagawin nila. And then ang problema dyan, ito pa problema That is why it is important. Hindi niya binanggit Sana pagkatapos niya sinabi yon na dapat ang LUA should now will be at the forefront in rehabilitating waterworks district. Dapat doon isinama niya yung kanyang legislative agenda. Sinabi niya, if there are no implementing rules pertaining to this, I am asking Congress to amend the charter of LUA so that it can better address the problem of water, potable water in the country. Opo. Walang ganun So, kaya ko sinasabi, maganda lang pakinggan yung speech, walang substance. Opo. Kasi walang walang sinasabi paano gagawin yung mga binabanggit niya, napakaganda. Isa lang ang malinaw, Sir Jay, na malinaw po para sa Pangulo ang naging resulta nga, di ba? Una, sa halalan, bigo at dismayado yung mga tao sa pamahalaan, lalo na po sa mga pangunahing serbisyo. Ito yung mga nabanggit niya. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Ayan po yung sinabi po niya. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, magandang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante, bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. So, generally admitted, leksyon lahat na tutunan na ito yung mga natanggap ng Pangulo for 3 years ng kanyang panunungkulan. Ito lahat yung mga problema na kanyang hinarap. At na ngayon ay natuto siya, kaya yung mga nabanggit niya ay gagawin niya na. Doon siya huhugot, kumbaga, Sir Jay, sa kanyang mga natutunan sa nakaraang 3 taon ng kanyang panunungkulan. Hindi niya kaya mag-isa yan He needs everybody in the administration. Dapat para-pareho sila ng tono. Kasi tingnan mo maganda lang binanggit niya sa SONA. But remember, 2 days before the SONA, ang sinabi, ang pambobola na naman nila is they were able to get 21 billion foreign investment. US investment. There is no such thing animal, no? Huwag na kayong mambola. Yun lang ang pakiusap ko Huwag niyo nang bilugin ang ulo ng Pilipino. Pag wala. Matututo tayong mamaluktot. Pero yung bulahin mo ang tao, nagpunta ka roon, hindi ka nakatawad ng 1%, Mr. President. Nadagdagan ng 2% because our existing tariff with the US is 17%. So do not be proud that you were able to get a discount of 1% because you did not. They were able to increase it by 2%. Pagkatapos as against 0%. Tapos one day after, sasabihin ng yung mga drum beater ni Dave Gomez ng PCO na 21 billion yung pledges. You have been pledged, you have been promised for the last 3 years. Wala naman Ayan. Ang problema, ang yumayaman, yung mga mayayaman, yung mga mahirap, it doesn't trickle down. We don't feel it. You know, when you go to the market and the price of liempo is 350 pesos per kilo, and you go to the vegetable section, the price of garlic and ang tawag to sibuyas is 350. Wala. Hindi na kaya ng Pilipino. Tapos 20 pesos kayo na 20 pesos ng bigas. Wala ka naman talagang mabiling 20 pesos ng bigas The cheapest is 42 pesos. You're fooling the people. Now, kaya ba ninyong gawin yan? I hope you do. Because sa totoo lang, hopelessly romantic ako, Jade and Admar, no? Pero sa tingin ko, Mr. Marcos cannot lead us. No? He's too weak. He's too incompetent.
He's just good at reading speeches.